panic, walang halong throw. Mm-mm. Talagang simpleng, sabi mo nga, jab-jab lang muna. Pag nabuksan yung katawan or yung muka, doon na nila didiretsuhin ng straight. Didiretsuhin Diba? ng straight. Ang weird nun Ganon kasi kadiretso pare yung mga mangyayari dito at kailangan natin diretsuhin din para sa game kasi eto na, respeto ng Barats ang Falcons. Parang hindi itataparte ng mga first picks nila. Oo. So, that's Valentina ban as well as the Atlas ban naman sa kabila. So, minamata pa rin ng ang Hirara dito ng side ng Team Falcons. Ma-expect pa rin naman natin na hero na yan dito. Hirara first pick. Yep. No? Could be Selena first pick din kung sakali, pero I think na maisip dito ni Kyle, wala yung Fanny, tapos wala yung Atlas. Belerik lang yung makakapigil sa kanya, so baka magkaroon siya dito ng leeway na buksan yung Hirara. Oo nga no. Ano kaya magiging desisyon ng Yangon? Pwede kasing respetuhin din ng Yangon ito kung gusto nila tapos labanan nila yung Freya. Though mahirap. Mahirap lumaban sa isang Freya. Kaya lang kasi may Belerik naman. Siguro parang yun ata iniisip ng Yangon. Sige, mag-Freya kayo, may Belerik naman kaya namin kontrolin yan. Mga ganun. Yeah. Well, I think mas maganda pa rin na i-deny ang Freya. So, Alisin na lang, no? Alisin na lang. When it comes to first pick, ano to? First pick Belerik? Kasi may chance no? Ano ba? Oo nga no, kasi kahit Hirara, kahit Ling, yung mga ganong klaseng hero ay medyo alanganin sa Belerik. Eto na pare. Wala rin namang Valentina, so hindi ka masyado pumumroblema. Oh, kasi indeed the first pick. Kakaiba talagang MSC. So, Selena or Eudora ang tatapatan. And syempre, Zushin, mga choices dito para sa Young Galacticos. Against Belerik, they will go for the Eudora dun sa mga tatlong choices na yan. And then, now, you're thinking Hirara para dito sa side. At yun, Hirara nga mismo ang kanilang pipiliin. Tsaka Eudora, no? Hirara, Eudora. Pinaghahanda nata nila yung paglabas ng Harley mamaya. Pwede nga ngayon na yun kung gugustuhin nila, no? Or Nolan. Kasi wala. Biglang baba yung link no? Biglang nawala sa meta yung link. Wala na halos gumagamit. Yeah. Wala na kasi pag may presence ng Hirara, lugi ka talaga. Na-prove na ng mga teams natin na wag na ipilit kaysa masaktan ka pa. At ngayon, syempre ang sagot dito yung mga makukunat like Yura sa Eudora, diba? Yurino sa Eudora at on point, saktong-sakto. And then this time it's going to still be the Nolan as the answer for our team. So, nothing too out of the table dito para sa dalawang teams natin. Now, pag mga gantong senaryo, do you still pick up Claude or magma-Moskov ka na ba kung ikaw yung Yangon Galacticos or Pakito as your gold lane? So, Pakito, Claude or Moskov siguro mga magpipilian dito. Claude ang kanilang kukunin. So, alam nila matchup So, pwede atang mag-ubos ng gold lane dito ang Yangon Galacticos. May mga Brody, may mga Clint. Ano pa ba? Or Mage ang pwede nilang tanggalan kung gusto nila. Ang interesting nung pagkasabi mo dito sa Clint kasi ito yung mga heroes na parang masasabi kong tunay na nagiging problema sa mga Claude. Harith kanina, ganun din naman. Pero naramdaman natin na hindi siya totally na one-sided. Na problema. Na problema ng isang Claude. So, I think magandang i-consider siya. Yung with the Clint now being banned na-mention mo doon, Burrito. So sa kabila naman, mga tank heroes ulit yung hanapin nila kasi puro malalambot to So wala nang Yura. Esme siguro, Glue as well as Esme and Glue and ano pa makulit? Hylos siguro. Kailangan nila ng mga pa-front dito tingnan natin. Zushin. Okay, so since meron na nga silang
Eudora. Inalis na nila yung Zushin dito. Baka plano nilang dumuwo ng frontline dito ng mga yung mga makukunat ng mga matitigas, mga high-lows. Tapos sa XP nila Teris na iba na XP kasi ngayon wala nang ganun, wala nang Teris na, di ba? Wala na, hindi na. Wala Esme siguro. Esmeralda, oo, yun, Esme. Yeah, yun na lang yung mga makunat Esme, Hylos. Barats wala na. So, you're really just worried and it will indeed be the Esmeralda as the choice. Yangon, pwede silang magbadang ulit kung sakaling gusto nila dito, pang tapat nila sa Isaac. Thinking na high loss na rin para sa kanila if they want to consider that. But the benefit from the badang, maybe Hilda, is yung mga flex na pwedeng makita natin sa XP. Yan natin. Ano pa ba yung mga pinipili ng Yangon? Sila pa yung nagro-ruby o ano yun? O pro esports yun? I think it was pro esports. Pro esports yan, oo. Pero pwede rin pwede rin mo isipin mo. Oh, Ruby! Wow! Wow. Pare, galing ka talaga sa future. Feeling Iba ko talaga last si pick. Wolf, guys. Pang last pick yun Okay, so Selena pa rin napipiliin dito ng Falcons. Gonna be looking for their gold lane. For up against the Claude and the Ruby, maganda pa rin ba mag-Brody kung ikaw ang Falcons? Or do you just go for Paquito as your choice ng scaling? Oo. Kailangan nila ng extra damage dito Kung titingnan mo yung lineup nila, may kabitinan to. Yung Selena, pag kumonekta yung Abyssal Arrow, makakakombo ng isa. Pero dahil nga pinaghandaan din nila to with the Eudora, with the Ruby, di ba? Could be Moskov pang tapat sa Claude. Ayun, Moskov. Ang problema lang is madaming magpa-farm sa kanila. At hindi ganun kataas yung wave clear nila. Although mataas yung damage nila dun sa mid. Don't get me wrong. May wave clear pa rin naman yan yung Nolan syempre. Pero hindi kasi siya yung katulad ng mga far sa Eve na nag-aalaw sa isang Moskov na makapag-farm. Kasi ang lalapit ka pa sa Falcons. Ang gusto ko sabihin dito is hindi pwedeng ma-behind yung Falcons. I feel like. Yun yung siguro condition nila dito sa game natin. Hindi sila pwedeng ma-behind sa early. Kailangan either 50-50 lang, mga ganun. So what is the last pick para sa Yangon? Looking for their... hindi na tayo papatagalin. Matilda na agad. Interesting. Matilda Ruby. Matilda Claude. Ang nakita ko mga combo, Matilda Claude. Maganda ang Matilda Claude. Pero mapapaisip ka rin paano sila... Sino mga mag-check ng bush sa kanila dito? Siguro yung Matilda, dahil sa mga wisp niya kasi 'di ba sumisilip naman sa bush yung mga wisp. Pero yung mismong control, siguro mobility lang ang aasahan nila dito. At mahirap para sa Falcons na pumatay dahil nga sa Matilda at yung mga shields niyan. Okay. So, tingin ko overall kaya naman to ng lineup ng Team Falcons. Talaga, tricky lang talaga. Kailangan magkaroon ng magandang early game. Kung hindi man maganda, at least 50-50 na early game here para sa Falcons. Kung malulugi ang Falcons sa early game, halos na sintensyahan na sila dyan. Hirara plus Eudora with the Ruby XP, Matilda at yung Claude na magiging problema din sa comp nila later on. Pare, ako kinakabahan ako sa mga sinasabi mo, Wolf, base sa analysis na binanggit mo. Tingnan natin, para sa game number 2, lamang ang Yangon Galacticos ng isa. And nagpapamalas na agad si Blink, nanggugulo na kagad, nangungulit na kagad. And ay iba ang naging pattern niya, no? Kasi si Kyle, inuna niya yung purple So si Han, inuna niya muna yung kanyang Rakursa. Kasi gusto mo rin na medyo matagal-tagal din yung duration ng purple buff mo. Halos sumakto na rin para doon sa unang pagong na mabuhay in 60 seconds. At masasabi din natin na yung first turtle lang magde-decide kung ano ang tempo ng larong ito. Nangyayari, oo. Kung sino ang talagang masasabi nating magiging in control sa early game. Kasi all things considered, ang lakas ng first turtle natin sa Falcons It's up to them na lang paano nila i-execute. Wag lang sila ma-disaster katulad nung kanina. Kanina napaisip din ako paano nangyari yung mga bagay-bagay na yon after nung first turtle kasi parang nasa magandang posisyon ang Falcons nung game number 1 pero ngayon tumama na naman yung Abyssal Arrow in first blood
ay napatungo na kagad para sa Falcons. Magandang simula para sa ating mga kababayan. Pero si Han nagtatago. Wala hatang idea si Kyle dito na may potential na agawan siya. Pero sa kabilang panig may nagaganap din pala. Blink ay napa-flicker na rin. Habang si Owen ay nandito, sa sakto may abis sila araw, naka-flicker na rin si Ying. Wow. Pero si Han ay namatay. Eto na pare, masasabi ko, naka-on na nga ang Falcon. Naka-on na. This is what we're talking about this first turtle strike ng side ng Falcons. If i-compare kasi natin dito, although mayroong Matilda, hindi pa kasi level 4 yan. So hindi pa sila ganun kalakas. At lalong-lalo na yung YG, kung papansin mo magkakahiwalay sila nung unang clash na yun, Burrito. So yung Falcons nakahanap ng sobrang solidong timing. Ang ganda ng pagkaka-fast clear nila dun sa may gitna. Tapos si Kyle agad nakakuha ng magandang abante. So this is a massive momento para sa Falcons. The difference from game 1 is nag-snowball na ngayon si Kyle. 1-0 and 1 at 1.4k ang lamang ng Falcons. Nako, exciting ito at lalo na tama ka doon nakuha ni Kyle yung kill. And ito yung nawala kanina no nung game number 1 kasi parang first 2-3 minutes 0-1 kagad si Kyle, namatay kagad siya. So ito ay ibang storya no mula dun sa game 1. Pero sabi ni Blake, sige, try nating manggulo at manghuli. Han ay sasama na rin. Tatry niya ba yung si Owen? Hindi, kinlear lang muna yung wave at dumiretso sa Lito. Pero magtatagumpay pa rin si Kyle dyan. Napakagandang simula para sa Falcons. Magkakasalubungan si Flap at si Han. Pero iiwas-iwasan niya. Abdi ng early Flap dito. Si Blink ay magpapakita na rin. Pero iiwas ata muna sa laban ang Falcons at ang YG. Wow. Tingnan natin kung yung YG patience. The patience from YG will pay off para hindi na sila short range na Blink mula kay Ogwen sabay pindot ng OG. Burst down ni Kyle. Blink OG is the key. Yan talaga. Yun na talaga. Yun na. Yan talaga. Wait lang. May burst nila gagawin ha, okay? May pana. Tingnan natin. Susugod ba si Haji? May starfall to. Hindi. Hindi mo na lumaban. Hindi mo. Ando na tayo Ang ganda ng pagkakabasa ng ang ganda ng pagkakabasa ng Falcons kasi nakita nila yung natural pathing dito ni Han. And 0-2 na ngayon si Han. Makakuha siya ng purple niya pero itong turtle umpisahin na rin. Pansinin niya si Haji umihit na rin dito sa turtle natin. Siyempre, courtesy of the emblem. Yeah, kailangan ma-maximize yung season hunter para saan pa kung kumuha ka niyan ang ganda nito, 5 minuto na halos ang lumilipas at lamang ng 2,000 ang Falcons. May agaw na naman nagagawin. Nagamit yung I'm offended against Flap. Pero napakakunat kasi talaga ng Uranus na to. Ito yung magiging problema kanina. Nung game 1 number 1, di pinag-uusapan natin yung palitan ng Eudora at saka ng Uranus. Doon pa lang sa mga heroes na yun, masasabi natin na may kalamangan na kagad ng Falcons Oo. And this is 2.9k gold lead. And ito yung kagandahan sa Falcons. Yung fast clear nila yung gitna, sabay punta sa may river. This is what we call the river control. At hindi nila pinapahinga yung YG. Wala talagang pahingahan. Pero Blazing Duet, abangan pa ata dito. Hindi ko connected yung arrow. Habang si Blink ay guiding wind na. At napa-circling eagle. Hindi niya nasama si Sanji. Pero buhay din naman itong Claude na ito. Alam mo, alam talaga ng Falcons ang priority nila. Kailangan tambayan yung Claude. Kailangan hindi makahinga yan. At wala pang flicker si Ogwen kaya hindi nila kinamit yung combo. The flicker, Wrath of the Dryad. But this time, the taunts ang kate dito kay Ogwen. Ang ganda ng pagkakanail niya dito. Falcons are feeling din na hindi nila kailangan masyadong maging aggressive. At the same time, kailangan nilang tauhan itong bottom lane. So they're utilizing so many resources para lang kontrolin itong bottom lane. Yeah, alam na nila mga prior nila, Flap. Nagkat na rin kagad ng wave, 70 seconds para dun sa pagong. Owen, makakiiwas nga ba? Boy siya dito, nagamit yung kanyang conceal. Pero nandito itong si Ying para gamitin yung kanyang flicker. At napatay itong si Ogwen. Kulang ang mga miyembro ng Falcons sa pagsisimula ng laban sa pagong. Pero si Sanji ay hindi niya mapoproteksyonan yung Torres sa ibaba. Abyssal Arrow, hindi na naman kukonekta. At si Super Marco, nag-aabang lang naman ng kanyang pagkakataon. Nasa gilid si Kyle, makikita siya ni Ying. Pero hindi naaabot itong si Kyle. Tagumpay para sa YG. At nakuha nila ang kanilang gustuhin.
really commendable stuff mula dito kay sa YG. Nalilibang akong panoorin tong YG kasi Ganda, no? nakakahanap sila ng mga small openings. Still, ang laki ng kanilang ahabulin dito. I'm surprised that they're able to make Sanji heavily farmed sa mga moments na to ngayon. So, yun naman commendable. Pero syempre, ang tunay na commendable dito yung map control ng Falcons. Kinukuha agad. Ito talaga yun eh. Fast clear. Control ng river. Hanap ng ganap. Nakita si Han. Di nila mahabol. Nakapag-retry na. I think na kapag nagka-flicker ulit si Ogwin, lalaban na naman sila dito. Ayan o, sinubukan nila i-burst si Flap ha. Nagamit, I believe, ultimate din ni Kaize ay nabitawan niya doon. Super Marco and Ogwen dito sa may taas. Kailangan na rin ng tao na magbabantay dito sa taas na bahagi, lalo na 1 minuto para doon sa Lord na mabubuhay na rin. At ang Falcons, kontrolado nila ang tasa. Oy, what Oh a my gosh, start ayun na naman, Ruby yun. Oo, ngayon Blazing Duet ay gagamitin. Mapapatay ba? Yes! Napabagsak itong si Super Marco habang si Haji ang kanilang iahabol. Oben, ito na naman ata ang Nako po. disasta mula dito sa Falcons. 2 tumba, magiging 3. Tapos si Flap ay buhay pa rin naman. 4 na ang nakuha ng Yangon Galacticos in an instant. Grabe. Sabay iiwas na rin dito si Flap. Basag yung Torres sa middle. Pare, kapag chaos talaga or chaotic playstyle, YG ang nangingibabaw eh. Ang pasensya ka na, Burrito, kasi nag-lag yung screen ko. A bit, di ko nga nakita. At yun pala, it was the circling eagle na nakapag-knock-up nung 3. Halimaw talaga si Blink. Oo. Isipin mo, game 1, badang niya yung nakakuha ng 3. This time, Matilda. 3 yung pinatalon. Members ng Falcons na talagang mapapangiwi ang mga ropa natin. Burado ang lamang ng Falcons. Oo, 400 na lang, tapos lamang na sa kill score ang YG. At ang pinakamagandang nangyari siguro doon, no, nakakuha ng tuloy-tuloy na kill itong si Han. Ito yung nawala sa kanila nung game, nung pagsisimula nitong game number 2 eh. At ngayon ay nakabawi na rin naman. Maswerte pa nga ang Falcons kasi hindi si Sanji ang nakakuha noon. Pero yung time na yung time bomb kasi na yan from YG, mamaya sasabog yan. So kailangang unahan na kagad ng Falcons ito. Lamang pa naman sila pagdating sa gold, and yung control sa mapa ay kailangan nilang panatilihin. Feeling ko tatalaga nila si Marco dito sa taas para lang mahawakan at may ma-force din na player from YG na mag-react dyan. Oh no. It just a quick flash. Biglang itong YG na nakakalamang. Ito yung hindi na pwede mangyari. Pag na-slap dito, delikado ang Pinas. Yun na nga ata mangyayari doon. Ako'y nakaligtas! Kaya lang sabi niyan, wala makakaligtas sa kamay ko. Meron siyang Sky Piercer. Ngayon, nagamit na ni Ogwen yung kanyang Wrath of Dryad. Kyle nagaban na pagkakataon, bababa na sa 30% yung buhay ng Lord habang si Han tatry i-burst. Itong si Super Marco makakaiwas din naman with that dash habang si Ogwen ang magiging next sa target. Grabe yung turn na ginagawa dito ng YG. Patay ang 2 frontline. Mukhang isusuko na ata ng Falcons itong pag-asa nila sa Lord. Ang laki ng pagkakaiba ng team fighting ng Pilipinas tsaka dito ng Yangon Galacticos. Lalo na dun sa nakita natin, magkakahiwalay. Papiso-piso yung Pilipinas. Nako. Whereas sila, talagang disiplinado. 5v1 yung nakita nila yung pagka-poke kay Flap. Yung Falcons, hindi pa desidido na instantly na magdikit-dikit kasi nag-split push pa sila. Oo. This is a bad spot. Yangon Galacticos are in control na ngayon ng ating laban. Ako, hirap na ito pero at saka ang mahirap pang parte dito pare, hindi ganun kataas yung clear wave ng Falcons. Talagang sumugal dito sila sa Selino na pick up eh. Well, mapapatay naman nila yung Lord ng mabilis. Pero hindi matatanggal yung ideya na kontrolado ng Yangon ang mga nangyayari. Pati itaas na bahagi ay babasagin na rin ni Han. Pwede pa nga sumecond turret ito kung gugustuhin nila. And doon na nga siging para bantayan. May abyssal arrow, wala na naman kukonektahan. Ayan na, 2 nga pare. 2 torre sa itaas ang napatumba ng YG. Oh, no. Looking bad para sa Falcons. Just like that. Ang kagandahan, meron silang Moskov dito na pang late game. Di katulad kanina. Although Harith naman, malakas pa rin naman sa late game, pero iba yung Moskov. At iba pag napiloto yan ni Super Marco.
still, the problem remains, hindi ka pwedeng magkahiwa-hiwalay. Tingnan natin yung patience ng YG. 0-2 kanina itong si Han, pero ngayon 5-2 and 1 na siya. 0-0-1 itong si Sanji. At ngayon, 6 assist na siya. Ganun katindi. Whereas itong si Flap at si Ogwen, bigla na lang napipitas out of nowhere ng Yangon Galacticos. If Falcons can play together or at least mag-react sila ng mas mabilis, mapapaganda to para sa Falcons. Otherwise, dito tayo malulugi. Grabe, no? Even Flap, talaga Force nagde-decision Fury, sila no? na patayin ka agad, napapurify ito si Flap, ha? At napakaganda na naging atake dito ng Yangon. Isipin mo, stun lang yung kinumit ni Kaizai doon at napagamit kagad ng battle spell itong si Flap. Ganito na kalakas ang loob, ganito na katiwala ang YG sa kanilang mga kakayahan dito. And ang Falcons ngayon bigla ang naghahabol. Parang sila ngayon ang nangangapa dito sa ginagawa ng Yangon. Oof. Ganun lang. Nadali na ang mga tropa natin dito sa Team Falcons. Pero hindi pa tapos ang laban. Yeah, hindi pa. Isang magandang pana, Okay, grabe naman si Kuya. Medyo nagtaka lang ako kasi yung cameraman. Kinukuhanan ng cameraman. Kinukuhanan ng cameraman. Inception. Cameramanception. Cameramanception, pare. Ang dami na neto. Naalala ko last time meron ding yung palaka, si Gamabunta ba yun? Binibidyoan din. So, ang daming exposure dito. Pero Falcons, magdidesisyon sila na bilisan! Itong Lord na ito, hindi aabot ng Yangon Galacticos! Yun lang, nasalis yan. Sabay ka po agad ang Falcons. Doon naman tayo malupit. Doon naman tayo matindi. Nice one. Malingat ka lang saglit, talagang aagawan ka na. Yangon Galacticos na distract sa pagpapakita kay cameraman. Falcons pala mayroon ng pinaplanong malupit. Grabe, robbery. Daylight robbery mula sa Falcons. Yung pala yun, pare, na-distract. Oo, Marco, huwag kang pupunta dyan. Secret Eagle ay gagamitin din. Makakatakas ba si Marco dito? Pero napuntahan din siya. Blink ay makakapatay sa kanya. Naku, parang na-lisin kumak doon sa nangyari na yun. Magkakabulatan ko. Try ba nila i-punish? Tatamaan. Wala na naman kukonektahan. Yun, Lord, sisang tutunawin nito, ha? Hindi nila matang tuluyan nito to. I believe yung gitna lang ata lang skin at hindi pa. Yes, mababagsak nila sa gitna. Ganun din yung inner turrets may ibaba. So kahit papaano ay nasa siya friends. Still, yung mga papitas-pitas, eto na naman. Naku po! Naku, huli yung dalawa. Lot of drive. Ay, nagkasa sa likod. Kaya lang, wala ay nagamit ng window ang talagang ligtas. I-connect yung mga dito wala rin sa manan silang wave o makakahinga pa ang ko. Para kahit pangkayatan nila bumasag, ha? Okay, nakakatakot ang sitwasyon to. Sobrang kitang-kita, Burrito. Hala, Magkakahiwalay tayo masyado. naku, Paisa-isa nag-audition! Oh no! tinapos na ng wala Ginanon. ito at sila na Ginanon lang. YG on a different planet. oh my They're playing together. Sobrang ganda ng coordination nila, whereas tayo pahiwa-hiwalay. Yung magkakasama technique. Ginanon lang ng Yangon Galacticos. Nung nangyayari, di kaibigan, Team Falcons coming from a great start mula doon sa ating quarterfinals, defeating Team Vitality. Pero ngayon, on the brink of elimination, isang laro na lang na makuha ng Yangon Galacticos ay tapos na ang pangarap ng Falcons na makatungo sa Grand Finals. Unbelievable. Lamang na lamang tayo up until this point ng Circling Eagle na tumama sa tatlo with the Blazing Duet. YG are patient. YG are connected. Wow. This is a true mark of a team na may teamwork. What's gonna work? Teamwork.
hindi sila naghiwa-hiwalay, pare ko eh. To be fair, Oo. yung lineup kasi dito ng Falcons Philippines, panghiwalayan talaga. Oo. Pero counter na counter sila. Tignan mo. Isang Ubi strat na walang healer. Banding lang talaga. Oo. Oh my goodness. Yan. Nasanay kasi tayo na kapag may Matilda, jungler na utility.